Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, today ay ikaapat na linggo na ho ng Marso, no? At sa isang linggo ay matatapos na ho itong buwan. Palagay po man, tayo po lahat ay tumayo muli. Buksan po natin ang ating dalang Biblia dito po sa 1, Kabanatang Siyam, talata pong 4. John chapter 9, verse 4. Yes. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa at darating ang gabi kung kailan wala nang makapagtatrabaho. Okay, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y dumako muli sa panalangin. Muli aming Ama, ihanda po ninyo ang aming mga puso sa mga sandali pong ito, sa aming pakikinig ng ipong mga salita, Panginoon. Gawin po itong epektibo, Panginoon, at tumimunawa, Panginoon, sa pinakamalalim na bahagi po ng aming pong pagkatao, Panginoon. Ito'y mangusap sa amin, patuloy na mag-akay sa amin tungo sa mas malalim naming pagkakilala sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, basbasan po ninyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga salita pong ito, Panginoon. Sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakupo na muli. Isang magandang umaga po muli sa ating lahat. Nanais ko po natin, mesay po rin po ng Diyos para po sa buwan po ng tema po natin regarding sa mission and evangelism. No? Called for a mission. Sabihin natin, called for a mission. Yan, tayo tinawag para sa isang misyon. Okay? Ang Diyos ay patuloy pa rin gumagawa kahit noon sa ating kasalukuyang kapanahunan at nais po niya na tayo po'y makasama sa kanya pong mga gawain. Lalo na po sa gawain po ng pagmimisyon. Okay? At noong una, bago siya tuluyan patuloy sa kanyang pagmiministeryo sa lupa, si Jesus ay nangalap ng kanyang mga kasama, no? At ito'y tinawag ho niyang mga alagad. At mula po roon ay kanya ho itong pinasama, no, sa lahat ng mga pagkakataon na makapagministeryo. At sa bandang muli ay isinugo niya ito at tinawag ho niya itong mga apostol. At ang pagkakasugo na ito nila ng Diyos sa kanila ay nagpapatuloy pa rin. Ano po? Kahit na dito sa ating makabagong kapanahunan, ang Diyos ay patuloy pa rin tumatawag at isa ho tayo doon sa mga kanyang mga pinili at tinirang at gayon din tayo po tinawag sa ganitong uri po ng misyon. Okay? So ang isang iglesia na hindi ho nagpapatuloy sa kanyang pagmimisyon ay mamamatay po yan. No? Kung tayo man ay sa biyaya ho ng Diyos ay nakapagpapatuloy po tayo dahil sa dahilan tayo po ay nagpapatuloy din, no, sa pagganap nito pong kanyang misyon na ito. Okay? So, gaano po ba kahalaga itong misyon na ito para po kay Apostol Pablo? Okay, sabi niya rito sa Acts chapter 20 verse 24, ito yung sandali na kung saan si Paul ay namaalam po roon sa matatanda ng Epeso na kanyang inihayag din sa kanila yung pangungusap po ng Espiritu Santo sa kanya na ang kanyang daratnan sa kanyang paglalakbay ay kundi ho pagkabilanggo o kahirapan, pag-uusig na matindi ang kanyang kakaharapin. Kaya nga nasabi ko nga ho niya ito sa kanila na subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin. At matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. So alam naman natin no, yung background nito pong si Apostle Paul bago po siya tinawag ng Panginoon. At siya ay isang mga may tuturing na malupit at masasabi ho nating number one persecutor, no, ng mga Kristiyano noong kanyang kapanahunan. No, itinaya niya yung kanyang buhay alang-alang sa pagpuksa, no, sa mga Kristiyanong ito. At gangan naman doon po sa encounter niya doon sa Damasco, taglay ang layunin pong ito na dakpin
maipabilanggo ang mga Kristiyano na daratnan po niya roon at kung maaari ito'y kanya hong maipapatay. So ganun po siya kasi di na mag-persecute doon sa mga unang mga Kristiyano. Kaya nga bahagi ho ng kanyang patotoo na siya ang isa sa mga pinakamasamang naging apostol ni Kristo. Dahil inusig nga ho niya ang mga Kristiyano. Pero gayon pa man, no, kung siya may nagpapakamatay noon, para sa layunin pong ito, bakit hindi sa ganitong mataas na layunin ito na pangangaral ng mabuting balita para sa lahat ng tao? Kaya ganyan na lamang, no, ng kanyang pagturing sa kahalaga ng kanyang buhay, na itinuring niya itong walang halaga, no? Magawa lamang niya ang tungkuling ito na iniatang at pinagkatiwala ho ng Diyos sa kanya, na ang tungkuling ito ay maipangaral itong mabuting balita sa lahat ng tao. Purihin po ang Panginoon. Amen. So gayon din, no, gaano man kahalaga ito sa Apostol Pablo, ay lalong higit, no, nung si Jesus ay naparito sapagkat yan no ang pinakatanging layon ho niya kung bakit ho siya naparito. Okay, gaano nga po ba kaimportante ang misyong ito para ho sa ating Panginoong Jesus? Sabi niya doon sa Luke chapter 19, verse 10, ito yung senaryo na kung saan ito yung encounter ni Zacchaeus, no, isang outcast, isang hepe ng isang samahan ng mga tax collector, at sa ganang kanyang buhay, no, nakita natin na wala ho siyang naging direksyon sa kanyang buhay, no, sapagkat gaano man no ang kanyang mga kinita sa kanyang mga pagtatrabaho at pangungurakot ay hindi ito nasapat para ho siya magkaroon ng kasapatan sa kanyang buhay. Patuloy pa rin ganyan ang tao sapagkat gaano man ang tao na sa kanyang taglay, sinasabi ng Bible, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niyang buong sanlibutan, ngunit ang kanya namang kaluluwa ay mapahamak. Ano may babalik ng tao o may babayad ng tao para may balik yung kanyang buhay? So ang sagot po roon ay wala. Ano po? Ganyan no kahalaga, katumbas ng anumang halaga dito sa sanlibutan ito ang isang kaluluwa ng isang tao. Amen. So para sa ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Glory be to God. Mayroon siyang binanggit din doon sa Luke chapter 4 verse 18 patungkol sa kanyang misyong ito. Sabi niya, habang siya po ay nagbabasa ng kasulatan nung siya po ay nasa sinagoga, ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya sapagkat hinilang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang mabuting balita. So, yung salitang mahirap ay hindi lang po doon sa sinasabi ho natin na talagang mga duka. Ano po? Ito ay may kinalaman ho doon sa spiritual na kalagayan po ng tao. So, bawat isa, gaano man siya kayaman, pero spiritually ay poor ang tao. Amen po ba, no? Gaano man kanyang taglay na kayamanan, spiritually, ay dukha pa rin ang tao sa spiritual. Amin po ba doon? Okay? Gayon din, no? Sinabi niya rito na isinugo niya ako upang ipahayag sa bihag na sila po ay lalaya. Sa pagkantao, hindi lamang po alipin ng kasalanan. Dahil po sa kasalanan, tao po ay alipin ng kasalanan. Amen? Siya rin ay alipin ng dyablo. Yung espiritu naghahari daw po sa sanlibutan na siyang pinaghaharian ng mga taong makasalanan. Alipin din ang tao ng iba't ibang uri ng mga kabuktutan at mga kasalanan. Ay pinahayag ni Jesus na siya isinugo para ang mga bihag na ito na nangako siyang sila ay makakalaya. At yan naman ho ang kanyang sinabi, kapag tayo pinalaya ng anak, tunay ngang tayo po ay mga malaya na. Amen. So, wag din naman natin gamitin ho yung kalayaan na yan upang tayo po ay magpatuloy sa pagkakasala o gamitin natin ito para abusuhin ang ating pong kapwa, kundi maging malaya tayong gawin ang mga ipinapagawa ho ng Diyos sa atin. Yun ang sinasabing malaya tayong gawin, pero hindi lahat ay nakabubuti, kaya nga dapat lagi tayong nag-evaluate, no? Nagsusuri tayo
ng ating bawat ginagawa, lalo na sa atin ng paglilingkod sa Diyos. Okay, ano pa? Sabi roon, at sa mga bulag na siya'y nangako na sila po ay makakakita. So, spiritually blind doon ang tao, di ba? Kaya nga may binanggit si Jesus doon sa kanyang ebanghelyo patungkol doon sa mga bulag na mga taga-akay, na mga Pariseo, ay kapag ang isang bulag ay inaakay din ng kanyang kapwa bulag, ay kapwa sila mahuhulog sa hukay. Okay? Amen. So, bagamat ang tao ay nakita sa physical, pero sa spiritual, siya ho ay mistulang bulag dahil po sa kasalanan. Okay. At sila'y makakakita, gaya ng kanyang ipinangako, sinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Bagamat hindi ho siya, naparito siya para sa kanyang bayan, pero hindi ho siya tinanggap ng kanyang kababayan sapagkat mali ang kanilang mga inaasahan. Glory be to God. So, para naman sa atin, ganang personal, bilang mga tinawag po ng Panginoon, ano bang importansya nitong mission na ito para po sa atin, personal? Okay? Alalahanin natin, bawat Kristiyano ay isang misyonaryo, no? Hindi man tayo, especially na talagang kinumisyon para magmisyon sa mga lugar, mga bansa, no? Pero bawat isa ho sa atin ay may tuturing pong mga misyonaryo. Amen po ba? Amen po ba? So our mission ay pagpapatuloy ng misyon ni Kristo dito sa lupa. So alam natin si Jesus ay kailangan lamang manatili ng ilang kapanahunan upang ganapin po yung kanyang misyon. Ang misyon nito ay mamatay ho sa krus, no? At sa kanyang pagpapatuloy na ito ng kanyang lubos na pagliligtas para ho sa lahat ng tao, ang misyong yun na kanyang napasimulan ay ipagpapatuloy ho natin yan. Amen, no? Kaya isa sa mga ataso niya sa kanyang mga disciple, bago ho siya umakyat ng langit, ay ganapin nila itong dakilang komisyon na ito. Sabi na sa Matthew chapter 28, so sabi ni Jesus, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. All authority, no? Nambanggit ito sa Ingles ay authority. Lahat ng otoridad ay binigay na raw po sa kanya sa langit at sa lupa. And the same authority na kanyang inimpart, no? Inimpress dito sa kanyang mga disciples na sila ho ay magsihayo. Amen? So ito ay isang pag-akto, no, para po sa kanila, sa atas na ito ng Panginoong Hesus sa kanila, gawin nilang mga alagad ko ang lahat ng tao. So isa sa mga nabanggit din kay Marcos ay yung una ay yung pangangaral ng Ebanghelyo na mabuting balita. At ito mga converts na ito ay dapat na sila'y pangalagaan, no? At dito papasok po yung pagdidisipulo o pag-aalagad. Kaya mahalaga pa rin, no, na sa atin ng mga nahihikayat na kaluluwa, mahalaga rin po na sila po ay atin hong maalagaan patungo sa kanilang paglago, okay? At pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga madalas kung sino yung nanghikayat ay siya rin yung siyang nagiging discipler, no? Nito pong mga nahikayat. So parang tayong kasi kung ating ilalarawan ang isang bagong panganak na bata o sanggol, kapag ito'y iniwan na lamang natin basa-basa sa kagubatan, tiyak na mamamatay po ito, no? So gayon din, no? Ang mananampalataya na sumpungan ay maaari din pong mawala. Minsan ito'y tinanggap at pagkatapos ay hindi ito patuloy na naalagaan, na nurture, ay patuloy itong dadalhin nito sa kamatayan. Ganun din, no? Ang binhi ng salita ng Diyos na natanim sa isang tao, na kapag ito hindi nadiligan, no? At naalagaan, ito ay tiyak na mamamatay. Amen. So, gayon din, no? Na itong punla na ito, na naipunlaho natin sa maaring sa isang tao o sa maraming mga tao, ay kailangan ho nating mga pangalagaan po yan. So, isa sa mga magandang
Halimbawa po niya yung sa early church na nabanggit po kanina, na kung saan matapos po yung conversion ng 3,000 mga tao, matapos na sila ay magsitanggap, nang si Pedro po ay mangaral, sa Acts chapter 2, mababasa po natin yon, ang sinasabi roon, ang mga sumampalataya ay nanatili sila sa mga itinuturo ng mga apostol. So, yung kagandahan, ano po, no? Kahit na nga po ba hindi sila kumpleto na maaaring mga kasangkapan para kanilang ituro, marahil ang kanilang mga naging batayan at saligan ng kanilang pagtuturo sa mga bagong mananampalatayang yon ay ang mga scriptures, no? Yung mga sipi na mga kasulatan na maaaring meron po sila, no? Available po noon. Wala po silang kompletong Biblia, pero maaari isa sa mga nagagamit po nila o at patuloy din yung mga itinuro ng ating Panginoong Kristo nung ito'y kanilang kasama pa. So ang lahat na yun, no? Isang bagay yun na kung saan ay nagsipamunga ang mga mananampalataya dahil doon sa kanilang pananatili sa mga itinuturo ng mga apostol. Purihin po ang Panginoon. Ano pa? Nakatulong din sa kanila yung pong pagsasama-sama bilang magkakapatid kay Kristo. So isa sa mga nakatutulong din sa paglago sa buhay pananampalataya natin, pagkakilala natin sa ating Panginoong Kristo, ay yung pakikipag-fellowship. Amen. Amen po ba? Okay. So, four basic na principle of growth, no? Yung instruction, di po ba? Siyempre, yung basic natin, yung ating salita ng Diyos. Ngayon, kompleto ng ating Biblia, no? Kaya, ito pa rin ang ating matibay na saligan ng ating mga pagtuturo sa ikalalago ng ating pong mga nahikayat. Okay? So mahalaga rin yung fellowship, no? Yung ating involvement sa isa't isa para sa ministeryo ng iglesia, mahalaga po kasi yan, no? Sa ikasusulong at ikalalago ng ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen, no? So isa rin sa makakatulong sa atin para tayo po'y mapatatag ay atin ang bawat isa sa atin ay nakatutulong. Ang sabi nga, yung kapangyarihan ng isang kasama ay napakahalaga po niyan, no? Sabi nga ni Solomon, ang dalawa ay mabuti kaysa nag-iisa, di po ba? Mas nagiging produktibo ang dalawa kaysa doon sa may kasama kaysa doon sa nag-iisa. So gayon din, no? Ang purpose din ng fellowship ay yun unang-una, no? Na magkakasama tayo maglingkod sa Diyos, at gayon din tayo po ay makapaglilingkod sa isa't isa, no, upang mapatibay, mapalakas, no, ang ating pananampalataya sa Diyos. Okay po? So mahalaga rin yung kanilang pagsasama-sama sa pananalangin, at yun ay lalo pang nagpatibay ng di lamang ng kanilang relasyon sa Diyos, kundi ng relasyon nila bilang magkakapatid kay Kristo. Okay? Yung the breaking of the bread, no? Isa pa rin sa mga major principle of growth ay yung the breaking of the bread. Kasi dito sa parang ito, na ipapaalala sa bawat isa ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Doon natutuon ang bawat isa sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga laging sinasabi sa atin, no, habang tayo nagkakandak ng banalapunan, gawin natin ito bilang pag-alaala sa ating Panginoong Yesus. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So ito yung mahalagang tagubilin, ano po? Lalo na, ito ay mangangahulugan ng kanya ng paglisan. Kaya ito yung pinapasa niya, no, sa kanyang mga disciple noon. Sapagkat alam natin, bago siya umakyat ng langit, no, ito ang mahalaga niyang tagubilin, na sila'y mga tipon doon sa Jerusalem upang maranasan nila muli ang pagkilos ng Espiritu Santo, na kung saan ito ang siyang kanilang makakasama sa magpakailanpaman. Amen, no? Kaya yung ministeryo ni Jesus ay natapos, no, noong mga panahon na yon. Ang magpapatuloy ng pagbiministeryo niya sa kanyang mga alagad ay ang Espiritu Santo.
Kaya sinugo niya, sinabi niya, hindi ko kayo iwan ng ngulila sapagkat adalangin ako sa Ama at kayo pagkakalooban niya ng isa pang patnubay na makakasama ninyo magpakailan pa man. Ito ang Espiritu Santo na hindi raw po matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi ho siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Subalit siya ay nakikilala ng kanyang mga alagad sapagkat ang Espiritu Santo ay sumasa kanila. Purihin po ang Panginoon. Kaya ang basis ng Diyos at ng kanyang paghatol sa atin ay yung presensya ng Espiritu Santo sa isang tao. O kaya sa pagpapatuloy niya na hindi lang man sila mapangalagad, gawing alagad ito, turuan silang sumunod sa lahat ng mga inuutos ko sa inyo. Later on, ito ay isang paanyaya sa kanila na kung saan na pangako na sila'y sasamahan ng ating Panginoong Yesus hanggang sa katapusan ng panahon. Glory be to God. Amen. So kung meron man tayong time para kumilos, no, ito'y dapat nating gawin, no, sapagkat ito ay may call of urgency. Sige, pangalawa. Tuloy natin. The importance of our mission. Okay? So, pangalawang subpoint dito, hindi lang yung ating ganapin, ito pong Great Commission ito, kundi warningan din natin ang mga tao. Okay? Bahagi nito ng ating pagbabala sa mga tao upang hindi sila mapahamak. Di ba? Tayo nagpapaskil, no? Marami tayong mga nakapaskil na mga salita. Ano po? Sa daan, no? Miski sa ating bahay, di ba? Minsan na din maglalagay tayo, mag-ingat sa aso. Di ba? Mag-ingat sa pagtawid kasi nakakamatay. Di ba? So, gayon din, no? Bahagi din ng ating pagpulpil sa Great Commission ito ay yung pagbababala natin sa mga tao. Okay? So, sabi nga dito sa Ezekiel, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama. So, hindi mo magmimintis yan. No, kaya nga sabi rin ng sumulat ng awit, huwag nating kainggitan ang mga taong gumiginhawa kahit sa likong paraan. Huwag daw natin silang kainggitan sapagkat hindi magmimintis, sila'y parurusahan ng Diyos. Okay? So ito naman talaga ang sinasabi ng Bible sapagkat lahat ay nagkasala at ang bayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Amen. So isa sa mga mahalagang bagay na dapat po nating sabihin sa mga tao upang somehow ay magmulat ng kanilang kaisipan at puso sa pagsisisi upang bigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na maligtas. Okay po? At hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong iyon ay mamamatay dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, ito po ang ating pananagutan. No? Sabi rito, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Kaya, pakalimihin natin itong pangungusap na ito ng salita ng Diyos sa atin. No? Pananagutan natin kapag hindi ho nating binabalaan ang mga tao pong yun. Okay? Amen. So, saan ba, Lord, saan ba, Pastor, na mainam na magsimula? Alam niyo po, magsimula tayo sa bahay natin. Okay? At yan naman ang ating first mission field, no? Nandiyan po ba kayo? Yan. So alam natin, hindi naman lahat sa atin, ating mga sambahayan, mga nakakilala na sa Panginoon. Tama po ba yun? Pero patuloy natin sila idinadalangin. Pero mabuti yun kung ating po silang idinadalangin. Pero higit na mabuti kung sila ay patuloy ho nating binababalaan. Okay? Amen po ba? Okay? Subalit, kapag binigyan mo sila ng babala, tingnan niyo po sa kabilang banda naman, kapag sila ating pong binabalaan at hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasamaan, gayon pa man, nagpatuloy pa rin sila doon sa kanilang mga masamang gawain, ay wala na ho po tayong pananagutan doon. Kapag sila'y namatay, dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo yon pananagutan. Amen. So, malayo tayo sa ganung uri ng pananagutan. Kung ito'y atin na nasabi sa kanila,
ay wala na ho tayong pananagutan doon. Ang mahalaga ay sinabi po natin. O nag-initiate tayong sabihin, babalaan sila. So nasa sa tao na po kasi yan eh. Kasi ang kaligtasan, personal po yan eh. No? Andiyan po tayo? Yan. So kaya nga, sa ating paghayo, no, hindi lahat ay tatanggap po sa atin. Kadalasan pa nga po ay rejection pa ang atin nung tatanggapin sa mga tao. Pero gayon pa man, huwag tayong mawala ng loob, no? Sapagkat ang mahalaga sa atin ay nag-initiate tayo, tayo ang gumawa, no, ng hakbang para sila'y akayin natin kay Kristo, pero nasa kanilang kondisyon kung ito'y kanilang tatanggapin o tatanggihan. Purin po ang Panginoon. Okay? Sumunod. Okay, letter B. Patungkol sa importance ng ating mission. Ang mission natin ito is a wonderful privilege. Amen. Alam niyo po, sabi nga, isang karangalan na tayo po'y magamit ng Diyos. Okay? Kaya para kay Pablo, talagang gano'n lamang ang kanyang nadama, no? Nung siya'y hirangin, piliin, at tawagin po ng Diyos. At sabi roon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18. So ito yung teksto na kung saan yung sinabi ni Pablo, kung sa isang mga dahilan kung bakit po tayo itinuturing na mga tila parang may sira. No? Dahil sa atin ng pagkakilala, dahil sa tayo isang Kristiyano, minsan ganun ho ang turing ng iba sa atin. Pero sabi ni Paul, no, di bali na, no? Sapagkat kung isa sa mga dahilan kung bakit na itinuturing ho tayong mga tila parang may katok, may sira, dahil sa meron tayong kakaibang approach sa buhay. Okay? Pangalawa, bakit tayo tinuturing na mga tila parang kakaibang mga nilalang? Dahil iba ang atin hong mission. Di ba? We have a unique mission. Okay? Different approach, unique mission. At sabi roon sa verse 17, bago po ito, ay yung meron tayong binagong buhay. Amen. Meron tayong transformed life. Okay? So, di bali na, no? Kung ano man ang iparatang ho sa atin ng ibang tao. Alang-alang kay Kristo, tinatanggap natin yung karapatan na makiisa sa kanyang mga paghihirap. Di ba? Yan naman yung sinabi ni Kristo, yamang kayo'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito. Pero yamang hindi kayo sa sanlibutan, mapupot ito sa inyo. Okay? Tanggapin natin ang katotohanan pong yun na may mga tao talagang hindi nila tanggap ang atin hong pananampalataya. Okay po? Yan. Pero sabi niya, tayo man dahil nga tayo ay merong unique mission, meron tayong transformed life, meron tayong different approach sa buhay bilang mga Kristiyano. So, sabi niya, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Tingnan niyo po, yung pagbabago ng ating pagharap, di po ba, ang pagbabago ng ating mga pananaw, ng ating mga values, ng ating mga interest, meron tayong kakaiba. Mission na ito natin na ibinigay ng Diyos sa atin at tayo meron pong binagong buhay. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng yan. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kami mga kaibigan at hindi nakaaway. Okay, at pinagkatiwalaan niya kami, yon. Yung pagkakatiwala niya sa Kanya upang maglingkod ng sa gayon sa mga tao at maging kaibigan rin niya. Tuloy natin. Okay. Pangalawang subpoint dito sa our mission is a wonderful privilege, no? We are co-laborers, no? Sabihin natin, tayo ay mga kamanggagawa. Para tayo may onion na. Tayo ay mga kamanggagawa ho ng Diyos. Amen po ba?
So, yamang din lamang, sinabi ko kanina, na ang Diyos ay patuloy na gumagawa pa rin sa mundo pong ito at nais niyang makasama niya tayo, no, sa paggawa. Amen po ba? Kaya ang sinabi niya, sa gana ang anihin, kukunti ang manggagawa. Kaya dumalangin tayo sa Ama na magpadala siya ng mga manggagawa. Okay? At nawa bilang pagtugon, tulad ni Isaiah, na nagtanong ang Diyos, sino ang aking susugo? Pwede ba tayo mag-volunteer na ako ang iyong isugo? Ha? Nawa ay seryosohin natin itong mahalagang misyong ito na pinagagawa ho ng Diyos sa ating personal. Okay? Hindi lang po ito doon para sa particular na mga taong pinagkalooban ng ganitong uri ng pagkakatiwala ng pagmimisyon, kundi bawat isa ho sa atin. Kaya nga, go ye, di po ba? Sabi ng doon pa lamang, principle of discipleship, di po ba? Ay multiplication, di po ba? Bukod doon sa mag-multiply ka, mag-reproduce ka ng sarili mong katulad na may kalikasan at katulad ng sa Diyos, no? Ay sila ay atin din pong hubugin. Amen, no? Purihin po ang Panginoon. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, na ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Reconcile with God. Amen. So, yun naman. Kasi dahil ang tao ho ay napahiwalay sa Diyos dahil po sa kasalanan, ngunit si Kristo po ang siyang naging tulay upang ang tao po ay makapanumbalik po sa Kanya. So, tayo rin naman, we can intercede, no? Na tayo rin mga tinawag na mga naligtas ay pwede tayo maging silbing sabtulay, di po ba? Sa pagkilala ng tao kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Amen po ba ron? Kaya nga we are co-laborers, no? Kaya gumawa tayo. Kasi hindi yun sayang. No? Kaya nga sinasabi ni Paul sa mga taga-Korinto, magpakasipag kayo sa gawain patungkol sa Panginoon. Yamang alam ninyo na hindi mawawalan ng kabuluhan ang inyong mga pagpapagal. Kaya gano'n lang siya kasindi, di po ba? Di ba? Kaya hindi tayong tataka kung bakit may mga mananampalatayang iniiwan yung kanilang mga hanap buhay, no? Alang-alang sa paghahari po ng Diyos. Tulad nung mga apostol, di po ba? Nung tawagin sila, yung mga mangingisda, di ba? Sumunod kayo sa akin, sabi ni Jesus, di ba? At gagawin ko kayo mamamalakaya ng tao. So immediately, iniwan nila ang lahat, no? Pati yung kanilang mga hanap buhay at sumunod sa Diyos. Minsan hindi tayo maintindihan ng mga tao, di ba? Bakit mo iniwan yung kasagsagan ng iyong kasikatan? Yung kasagsagan ng iyong potensyal na para ikaw ay umunlad, yumaman. So sa kabila ng lahat na ito, na ang Diyos ay personal na nangungusap sa tao. Kaya wag nating husgahan ang mga taong nag-aalay ng kanilang sarili ng lubusan sa Diyos at iiwan nila, no, yung kanilang comfort zone upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Okay? So kami nakikiusap sa iyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ginawa ang ating laging maging pakiusap sa atin nung mga nababagi na ng salita ng Diyos, no? Glory be to God. Pangatlo, so our mission has eternal significance, no? Meron po itong kahalagahan sa pangwalang hanggan. Okay? Kaya this is a time, no, of urgency, no? Merong pangangailangan. Napakarami pong mga kaluluwang ligaw. Okay? At kulang tayo sa mga manggagawa. At kailangan ng Diyos na itong panawagan na ito ng pangangailangan para sa ikaliligtas ng mga tao. Okay po? Sana, di ba, ay magkaroon tayo ng oras at panahon
May sinabi nga si William James, no? Hindi ko na lang nailagay. Sabi, the best use of life, no? Ang pinakamainam daw paggamit ng buhay is to spend it, ay gugulin natin ito for something that outlasts it, no? Sa isang bagay na magtatagal. So kaya nga may marahil yung baterya na may tatak na outlast, di po ba? Pero gayon pa man, masisira din po yun. Pero ito, ay pang walang hanggan, no? Talagang pang matagalang, eternal nga eh. So kaya nga, lagi nating sinasabi ni Paul, wag nating ipagpalit yung mga pansamantala doon sa mga magtatagal. Sa mga temporal, doon sa eternal. Diyan po tayo? Sa mga panlupa, doon sa mga panlangit. So, sabi, it's a waste of time, no? Na kapag hindi tayo nagpapahalaga sa panahong ibinibigay ho ng Diyos sa atin. Every time is a opportunity po yan, no? Bawat oras na panahon na binibigay ho ng Diyos sa atin, opportunity po yan para tayo ay makagawa, ano pa rin, sa kaharian po ng Diyos. Sabi riyan sa ni Juan, no, nabasa po natin kanina, kailangan natin, so yung salitang kailangan, there is a necessity. Okay? So higit ito sa pagiging importante. Okay, kailangan gawin natin ang mga ipinagagawa na nagsugo sa akin habang may araw pa. Sa pagdarating daw po ang gabi kung wala na raw pong makapagtatrabaho. Okay? May isang picture akong nakita na kung saan ay medyo hilahod na siya eh, no? Meron na siyang nandoon na siya sa wheelchair tapos halos hindi niya magalaw yung kanyang katawan. Tapos parang siya sabi sa kanyang pastor, Pastor, maglilingkod ako sa Diyos. Maglilingkod ako sa Diyos. Minsan gaya ng katwiran natin, no? Napakabata ko pa para ako ay kumilala sa Diyos, maglingkod sa Diyos, di ba? Na para bagang ang buhay natin ay hawak po natin. Di ba? Marami tayong plano, layunin sa buhay, na pangarap, na kung saan ay para bagang tiyak na natin, mararating natin ang mga bagay na iyon. Kaya nga sinasabi ni Santiago, huwag mong sabihin pag malaki na ikaw pupunta sa isang lugar, kikita ka ng malaki, magnenegosyo ka ron, kikita ka ng malaki, di ba? Hindi nga ho natin hawak ang ating pumbuhay. Ang buhay parang aso, ngayon narito, minsan ay pagdakay wala na. Okay? Kaya nga, dito ang panawagan ng Diyos ay pahalaga natin yung bawat pagkakataong binibigay ho natin ng Diyos sa atin. Ano po? Pagkakataong makapanghikayat ng kaluluwa. Okay? Kung man ay nasa iyong paaralan, sharean mo ang iyong mga kaklase, kamag-aral. Kung man ay nasa iyong trabaho, alam ba nila na ikaw ay isang Kristiyano? Okay? Bahaginan mo sila ng Ebanghelyo. O kasayan man tayo naroroon, napakahalaga na with sense of urgency na ito. No? Napakaliit na lang ng oras para at yamang doon, pahalaga natin yung ating pananagutan para po sa kanila. Kaya nga si Paul, hindi nawawala sa kanya, no? Na yung kanyang pananabik na at plano na makarating doon sa iglesia sa Roma. No, sabi nga, meron akong pananagutan. May pangaral din ang mabuting balita sa mga sa Roma, sa mga barbaro, sa mga Gentiles, at gayon din sa mga Hudyo. Okay? So sana ganun din tayo. Amen po ba? Nag-aalat ba tayo ng time o maaring bahagi ba ng ating panalangin sa araw-araw, sa umaga? Lord, sana meron akong Lord, I wish na ako po, I pray na ako'y meron pong
makapag-witness ako. Sino man ang aking pong ma-encounter. Meron ba tayong ganong laman ng ating nung pananalangin sa Diyos? O ngayon, gawin na ho natin yon, no? Lord, sana meron akong masyaran ngayong araw na ito. Okay? Amen. Who knows, no? Na yung tao na yon ay maaaring yun na yung turning point ng kanyang buhay para kumilala siya kay Kristo. Purihin po ang Panginoon. Amen. At wala akong gagamitin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. O sabihin mo rin mo sa kanya, ikaw rin yon. Okay, palakpakan muna natin ang Panginoon. Glory be to God. So, ito yung panawagan ng Diyos about iso sa atin. Ano po? Yan, ngayon yung kailangan nating gawin. Diba? Habang may lakas pa tayo, pagkakataon na ibinibigay ang Diyos sa atin, samantalahin natin yung pagkakataon pong yun. Lalo na makapag-witness sa mga tao. Okay? Amen. Next, sabi po roon, pang-apat. Okay, our mission gives meaning to our life. Yan. Alam niyo po ba yan? Ito ay nagbibigay ng kahulugan, kabuluhan sa atin ng buhay. Yang ating mission na yan. Kaya nga, ang buhay ng isang iglesia, nakasalalay pa rin yan. No? Dito sa misyong ito. Okay? Ang iglesyang hindi ho nagmi-mission, mamamatay po yan. Kakaunti ho yan. Yung karamihan, unti-unti hong mawawala ho yan. Hindi ho tayo darami, hindi ho tayo patungo sa pagdami, kundi patuloy tayo sa pagbaba ng ating pumdilan. Okay? Amen po? O isipin nyo lamang, no? Kung kayo po ay merong makahikayat man lamang, no? Ang panghihikayat naman, kahit hindi ho tayo nagsishare, di po ba? Maaring di natin pangkaya, pwede naman tayong imbitahin natin. No, yung ating kaibigan, punta ka sa bahay, may Bible study ron eh. Di po ba? Pagkakataon yun para masyaran siya, yung kaibigan. Hindi man ikaw, kundi yung nagli-lead sa inyo roon sa Bible study. Pwede ho yun. Diyan po kayo? O pwede naman, ikaw ay individual, ayain mo siya sa gawain ng pag-ebanghelyo. Katulad nung nangyari po kay sambayan ni Cornelio, di po ba? Kanina nabanggit po yun. Kasi nung nagkaroon ng mag-encounter na ito, si Cornelio, nag-imbita siya. Hindi lang yung sambayan niya, kundi ilang pang mga naroon. Di ba? Kahit si Zacchaeus, di po ba? May mga kasama po siyang iba doon eh. Nung sabi ni Jesus, kailangan ko pumunta sa bahay mo ngayon. Okay? Si Zacchaeus, nag-imbita pa siya kasi cheap siya ng mga tax collector eh. Di yung kanyang mga subjects kanya pong maaaring isinama, inimbitahan sa kanyang bahay upang ma-encounter nila, mapakinggan nila ang atin ng Panginoong Yesus. At the same time, magkaroon siya ng ganong klase ng deklarasyon na kung siya man ay mayroong nadaya, no? Yung kalahati daw po ng kanyang kayamanan, ibibigay niya sa mga duka, at yung mayroon man siya nadaya, 4 times na aking ibabalik sa kanila. Yung transformed life ni Zacchaeus, no? Ang siyang lalo pang nagpatibay, no? Na ang Diyos, kaya nga sinabi ni Jesus, na parito siya upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Purihin po ang Panginoon. So, failing to fulfill is a life wasted, no? Sinayang natin ang ating buhay. Para natin ginawa doon sa tulad nung mayamang napunta roon sa Hades, di po ba? Anong sabi ni Amang Abraham sa kanya? Anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. Ano ibig sabihin nun? Unang-unang, wala kang panahon sa Diyos. Okay? Yung oras mo, ginugol mo lang para sa sarili mo. Okay? Andiyan po tayo. So, somehow, i-apply natin din ito sa ating bilang mga Kristiyano na huwag nawang tayong magsulit dahil marami tayong panahong inaksaya. Di ba?
Diyan po tayo. Okay lang yun, siguro talagang justifiable naman kung tayo hindi naman mananampalataya. Dahil tayo patay sa Espiritu, talagang wala tayong pagpapahalaga sa Diyos. Pero ngayon, mahal ba natin si Lord? Okay. So isa sa pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya ay yung pagmamahal natin sa Kanyang kautusan, sa Kanyang mga salita. Sabi, kung inibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga inuutos. At ito ang inuutos ng Diyos sa atin. Tuparin natin yon. Okay? Kaya nga, para hindi masayang ang ating mga buhay, no, sapagkat alam natin, yun ho yung may eternal value. Ano po? Ang paggawa natin, yun ho ay meron pong eternal value. Kaya si Paul, sabi niya ganun, walang halaga sa akin ang aking buhay. No, magawa ko lamang ang aking tungkulin. No, nagpapakamatay siya, handa siyang pumatay at mamatay alang-alang sa kanyang reliyon, sekta ng mga Pariseo, para usigin yung mga Kristiyano. Okay? Pero ngayon, di ba? Para sa kanya, Christ is worth dying for. Amen? Amen? Nawa, yun din ang ating mga motto sa buhay. No? Bilang Kristiyano, no? Christ is worth dying for. Marami tayong ginagawa. Parang papakamatay tayo sa trabaho. Di po ba? Papahingin oras natin, nagugugol natin sa maraming mga bagay dito sa mundong ito na later on, iiwanan lang din natin. Di ba? Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga bagay lamang na ginawa natin sa Diyos at sa Kanyang kaharian ang siyang mananatili magpakailanpaman. Magkaroon tayo ng ganong perspective sa buhay. Amen po ba? Bilang mga Kristiyano. Okay? Subalit walang halaga sa akin. Ang buhay, magawa ko lamang ang tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Yesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa mga tao. Purihin po ang Panginoon. Ito ang challenge sa atin, no? Ang misyon ni Kristo, misyon ko. Okay? Yun ang challenge sa atin. Ang misyon ni Kristo, misyon ko na ngayon. Sabihin mo sa iyong sarili. Okay ha? Sabay-sabay tayo ha? Ang misyon ni Kristo, ay misyon ko na rin. Okay. Kaya, maging laki po niyan ay yung ating pangako at commitment sa Panginoon. Magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. We are saved by faith. We are saved by the grace of God. And we are saved through Christ. The only Savior. Amen. Of all men. Okay. At panglima, no? At ito na tayo matatapos. Our mission is connected to God's timetable. Ang mission natin nito ay may connection doon sa panahon ng Diyos. Sa Matthew chapter 24, mayroon pong nabanggit doon, verse 14. So matapos na sinabi ni Jesus, yung mga tanda ng bago ng kanyang muling pagparito. Okay? So i-relate na natin, no? Yung unang-una na mag-ingat sila na huwag sila mailigaw ni naman sapagkat marami paririto at magsasabing sila ang Kristo at marami daw po silang maililigaw. Makaririnig kayo ng mga digmaan sa daigdig, no? Sa iba't ibang mga dako, mula sa mga kaharian, sa kapwa kaharian, bansa, sa kapwa bansa. Di ba? Ano pa, magkakaroon ng tagutong, salot, no? Taon pang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Okay? Amen? Sa lahat ng mga tala na ito, mula po ron sa verse 3 hanggang verse 13, at ito ang bandang lundo dito sa dulo na kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. At ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita. Okay? Amen. Tingnan niyo yun? So, hindi natin pagtatakhan yung dissemination ng gospel. Ano po? Sapagkat halos bawat marahil sulok, no, ay nakakapakinig na ng magandang balita na ito ng pagliligtas ni Kristo.
Kasi wala na maidadahilan tao na hindi niya napakinggan. Diba? Kahit nagpahayag na ang Diyos nung una, patungkol kung sino siya, yung walang hanggang Diyos na ito, the eternal God, nagpahayag ito sa magitan ng mga bagay na kanyang nilikha, ay tinanggihan ng tao. Di ba? Sila ay nagsisamba sa ibang Diyos. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mga ditumpak na mga asal, kaisipan. Di ba? Kaya sila ay nagumon sa mga kabuktutan at imoralidad. Kaya ang lahat ay mapapahamak dahil po sa gawaing lisyang ito ng tao. Ngunit ipapangaral pa rin sa buong sanlibutan ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos po nun, saka darating ang wakas. So ito yung hudyat, no? Na kapag ang lahat ng mga nabubuhay ay nakapakinig nitong magandang balita na ito sa ating kanang kapanahunan, sabi roon ni Jesus na darating ang wakas. Hindi ho yung magugunaw na itong mundo. Ano po? Sa ating mga mananampalataya sa Iglesia ng Panginoon, ito na yung kawakasan, itong kinatawag po nating kagandahang loob ng Diyos. Ito pong dispensation of grace na ito. Ang Diyos ay nakitungo sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, at sa iba't ibang mga tao. Tayo, sa huling panahon na ito ng church age, no, na nakitungo ang Diyos sa kanyang iglesia. Kaya may kinalaman ito sa ating blessed hope na sinabi rin ni Paul kay Timothy, kay Tito, na patungkol sa pagliligtas na gagawin na ito ng Diyos sa atin. Sapagkat tayo po itinilaga ng Diyos, hindi sa pagkapuot, okay, kundi sa pagkaligtas. Okay? Sapagkat pagkatapos nitong panahon ng habag ng Diyos na ito, papasok ang sanlibutan sa panibagong kapanahunan. Ito naman yung panahon ng dakilang kapigatian. Kung meron mang kapigatian tayong nararanas sa mundong ito yung tinatawag po nating tribulation. Tribulation means kapigatian. Pero, meron tinutukoy ang Biblia patungkol sa isang bagay patungkol doon sa kapigatiang napaka-sidhi. Ano po? Kaya nga sinasabi roon ito ay hindi pa nararanasan ng sanlibutan. Yun yung panahon na kung saan ibubuhos ng Diyos ang kanyang poot sa sanlibutan bilang parusa at gagamitin niyang instrumento ang Antikristo. Okay po? Andiyan po ba tayo? Kaya yung timetable ng Diyos, may kinalaman pa rin dito sa atin yung mission na ito . Sa dulo noon, kapag narinig na ito ng lahat, wala nang maidadahilan ang tao na hindi niya ito napakinggan. Kaya ito yung magsisilbing patotoo sa lahat ng tao. Anumang bansa, anumang kulay, anumang lahi. At saka darating ho yung wakas na yon. At yung wakas na yon, ang angudyat na tayo'y kukunin ng Panginoon. Amen. Amen. Sabi sa hulong tunog ng trompeta, bababa ang Panginoong Yesus, bubuhayin muna yung mga namatay kay Kristo, at pagkatapos tayo daw po mga buhay pa, ay isasama niya doon sa mga binuhay, doon sa papawirin, at makakapiling na natin ang Panginoon sa magpakailan paman. This is our blessed hope. Amen. Ito ang ating pinagpalang pag-asa natin kay Kristo. Pero habang tayo naghihintay ng pag-ampunho niya sa atin, buhay man tayo o patay ng mga sandaling yon, habang tayo nabubuhay pa, gawin natin ang mga ipinagagawa ho ng Diyos sa atin. Sa gayon, hindi masayang yung ating panahon, hindi nasayang yung ating magkaroon ng saysay, yung buhay natin bilang mga Kristiyano na kanyang tinawag. Amen. Good and faithful servant. Yung po nawa ang marinig natin sa harapan ng Diyos sa araw na tayo po'y humarap sa Kanya. Good and faithful servant. Glory be to God. Sumagot si Jesus, sabi roon, ang mga panahon, okay,
at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Subalit, sinabi siya, nabibigyan kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. The Holy Spirit, no, na nag-indwell sa atin, nagiginaman yung kanyang gawain sa atin upang ipaalam sa atin ang mga katotohanan. Okay? Ang salita ng Diyos. With regards doon sa mga pangako ng Diyos na ito sa atin. Po. In particular para sa kanyang church. Okay? The same Spirit, no, na kung saan ay siyang gumagawa sa atin upang bigyan tayo ng lakas ng loob, ng kapangyarihang mangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, larawan ng ating pamilya, sa buong Judea, maaring ating mga kamag-anak, at sa Samaria, yung mga taong hindi naman nating mixture ng ating lahi, maaring ating mga kaibigan, kaklase, kamanggagawa, nakakasama sa buhay, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pastor, nanalangin ako sa Panginoon. Panginoon, isugo niyo po ako sa Japan. Nais ko pong mag-mission doon. Nangusap ang Diyos sa kanya. Anak, yung kapitbahay mo, si Kawasaki, hapon yun, sharean mo. Alam mo, may mga nag-mission, gusto lang mapunta sa ibang bansa eh. Hindi talaga doon sa pangunahing misyon na maipangaral po ang mabuting balita. Okay, yun na nakakalungkot. Amen. Amen. Okay, hindi na natin kailangan pang mga ibang bansa. Ito lang sa atin eh. Hindi na maapuhap. Yung dami pa rin ng mga hindi Kristiyano, di mananampalataya. Yun ang atin hong puntahan at sabihan. Wala na? Okay, no, ay nagsibing hamon po ito sa atin. Okay? Ulitin natin yun, ha? Yung inano natin, dineclare natin kanina, ha? Ang misyon ni Kristo, misyon ko na. Okay. Isang kaluluwa para kay Kristo. Okay? Tayo pong lahat ay manalangin. Glory be to God. Ama, nagpapasalamat po kami sa malayang pamamahayag ng iyong mga salitang ito. Nawa hindi lang po ito tumimo sa aming mga puso at kaisipan, damdamin, kundi ito nawa, Panginoon, na mag-akay sa amin. Unang-una, tungo sa aming pagsisisi ng aming mga pagkukulang at pangkasalanan. Sa hindi po naming pagtugon sa tawag po ninyo ito sa amin upang ibahagi ang iyong mabuting balita sa lahat ng tao, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. At nais po namin muli i-recommend ang aming mga sarili, Panginoon. Kalakip dito yung aming lakas, kaisipan, Panginoon, at maging ang aming mga oras, ang aming mga kakayanan, ay aming inihahandog sa iyo. At tulad ng sinabi ni Isaias, Panginoon, kami ang iyo pong isugo, Panginoon, sa mga tao pong ito na mapapahamak, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon, na yun din maipinangako, Panginoon, sa lahat ng mga nagnanais po nito, Panginoon. In the name of Jesus. Fill us right now, Lord, in the name of Jesus. Nawa, O Diyos, ay patuloy naming panindigan, Panginoon, ang mga nais po ninyo ito, Panginoon, sa kabila ng mga taong maaring hindi tumanggap sa iyo sa amin pong mga pamamahagi sa kanila. Sabi mo nga, Panginoon, wala na kaming pananagutan doon. Ang mahalaga ay amin pong sinabi, ang patungkol sa babalang ito, na kung sila'y mamamatay sa kanilang mga kasalanan, tunay ngang sila'y mapapahamak, Panginoon. At kung sila man, Panginoon, ay tatanggap, oh, well done, Panginoon.
Yon, nawa ang iyong marinig po sa amin, Panginoon. Upang sa gayon, hindi kami mahiya, Panginoon. Sa iyong banal na harapan, Panginoon, na wala kaming mga nahikayat man lamang na kahit isang kaluluwa sa iyong paanan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa mga oras na ito. Ikaw, kaibigan, kung sa tanang iyong buhay, hindi mo alam, tiyak, ang iyong patutunguhan kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay. Ito ay sa magandang pagkakataon para tanggapin mo ang biyayang kaloob ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Siya'y namatay alang-alang sa iyo at sa ating lahat. At kung yan ang nais mo sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin? Sabihin mo panalangin ito, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkamulat, Panginoon. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay, muling nabuhay, alang-alang sa akin. Ako'y sumasampalataya, Panginoon. Tinatanggap ang iyong kaloob na ito sa aking puso bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kayo na po ang maghari sa akin, lubusan ko pong iniaalay ang buhay ko pong ito sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Sa oras na ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat po ng bagay sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen.